Noon ay biro lamang kay Lawrence ang pagbebenta ng kidney para makabili ng gadget o makapanood ng concert ng isang sikat na artist. Ngunit ng mga panahong yon ay seryoso na niyang iniisip na ibenta ang isa sa kidneys niya upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang mga nakababatang kapatid. Mahirap na ang makapag-aral dahil sa pandemya. Ang mga estudyante ay nag-o-online class na lamang. Pero paano naman makakasabay sa online classes ang mga kapatid niya kung wala silang laptop o tablet man lang? 3 ang nakababata niyang kapatid at pawang matatalino ang mga yon. Sayang naman kung pahihintuin niya sa pag-aaral dahil wala sila ng mga kaukulang gamit para makasabay sa klase. Mabubuhay pa naman daw ang isang tao kahit iisa ang kidney para lamang sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Natuloy nga ang pagbebenta ni Lawrence ng kanyang isang vital organ. 100,000 piso ang kapalit noon. Nakabili siya ng isang laptop at nakapagpakabit ng wifi. Nakatawad siya sa mga gadget dahil sa iisang tindahan naman niya yun binili. Gayunpaman ay madali pa ring naubos ang perang pinagbentahan niya ng kidney dahil sa laki ng iba pang gastusin. May inialok pa muli kay Lawrence ang ahente ng internal organs. Ibenta raw niya ang kaputol ng kanyang atay. Maaari daw yung gawin dahil may 2 bahagi ang atay ng tao. Isang malaki at isang maliit. Kung malusog siya ay pwede niyang ibenta ang malaki at ang mas maliit ang matitira sa kanya. Mas malaki raw ang halaga noon kumpara sa kidney. Gustong sapakin ni Lawrence ang ahente. Bakit kasi hindi agad nito sinabi ang ukol doon? Di sana ay atay na lamang niya ang kanyang binenta. Gayunpaman ay pumayag siya. Magpapahinga lang siya ng ilang buwan at atay naman niya ang kanyang ibebenta. Nang maibenta ang atay ay bahagyang umalwan ang pamumuhay ni na Lawrence. Nalimitahan ang mga maaari niyang gawin dahil tigkakaunti na lamang ang kanyang internal organs. Ngunit dahil nakapagpundar naman ng maliit na grocery sa harapan ng kanilang bahay ay hindi na masama. Nagdaan ang ilang panahon at nilapitan siyang muli ng ahente. Dugo naman ang nais nitong bilhin sa kanya. Maliit na halaga ang katumbas, ngunit dahil wala namang puhunan ay sumigi si Lawrence. Makaraan ang 1 buwan ay muling bumili ng dugo ang ahente sa kanya at makaraan muli ang 1 buwan ay muli itong bumili. Nagtaka na si Lawrence sa madalas na pagbili sa kanya kaya nag-usisa siya. Ngunit simpleng may mga buyer lamang daw ang dahilan kaya bumibili sa kanya ang ahente. Hindi siya naniwala kaya sinundan niya ito hanggang sa makarating sa isang malaking bahay. Pagpasok ng gate ng ahente ay dagli rin itong natumba nang may bumangga ritong isang matangkad na lalaki. Tumatakbo ito at nagsisisigaw. "Narito siya! Naaamoy ko ang paborito kong pagkain!" Biglang napalingon kay Lawrence ang malaking lalaki at ang huli niyang naaalala ay ang paglagutok ng kanyang leeg. Natuptop na lamang ng ahente ang kanyang bibig nang lamunin ng kliyente niya si Lawrence. Mula nang matikman nito ang kidney ni Lawrence ay hinanap-hanap na nito ang lasa ng laman ng lalaki. Kaya patuloy siyang bumibili ng dugo. Iniiwasan niyang magkakilala si Lawrence at ang kliyente niya dahil sigurado siyang hindi magiging maganda ang pagkikita ng mga ito. Kaya lamang ay nangyari na nga. Ngayon ay buong-buo nang nakain ng halimaw ang bawat parte ng katawan ni Lawrence.